Magandang araw po, President Lin. Magandang araw po, President Lin. Ate, nakabalik na ako. Bakit ang bilis mo? Hindi ba kayo magkasamang bumalik ni Mama? Mayroon lang siyang kailangang asikasuhin. Pinaplano na naming ilipat si Maple Forest Group dito sa bansa. Sa ganoong paraan, mabubuo na tayong muli. Mabuting balita iyan. Nasaan ka na ba ngayon? Susunduin kita. Huwag na, hindi na kailangan. May susundo sa aking sariling sasakyan. Matagumpay na ang nakababatang kapatid na babae mo ngayon. Pupunta na ako agad sa iyo. Sige. Asahan kita rito sa bahay. Mama, sino po ang kamukha ninyong ito na si Tita? Siya ang nakababatang kapatid na babae ni Mama, ang tita mo. Mula ngayon, siya na ang magpoprotekta sa atin. Ang galing! Oo, Nasaan na ang pagkain? Nasaan ang pagkain? Sandali lang. Nagpapagod ako sa trabaho sa labas araw-araw, tapos ikaw? Magtatamad-tamaran lang dito? hindi ganoon, Jiangming. Ito ay dahil ang nakababatang kapatid na babae ko ay nakauwi na sa bansa ngayon. 10 taon na mahigit kaming hindi nagkita, kaya naman tumawag ako sa kaniya. Wala akong pakialam. Bumili ka ng pagkain ngayon din, kung hindi isama mo ang pabuigat na batang iyan at umalis kayo rito. Mama, okay ka lang po ba? Okay lang ang Mama. President Lin, ayon po sa inyong utos, ang piging para sa inyong pagdating bukas ay ibinigay na kay Jiangming para asikasuhin. Nagawang lumago ng Shengtian Group sa napakaikling panahon, mula sa isang maliit at hindi kilalang kumpanya. Dahil ito lahat sa inyong patago, suporta at tulong po. Basta't mabuti ang pagtrato niya kay ate, sulit ang lahat ng ito. Nasaan na ang kontrata para sa $100 milyong? Naipadala na po sa kanila. Magaling. Dahil sa regalong ito, siguradong agad nasisikat at uunlad ang asawa ni ate. Yoshan, isa kang masamang tao. Masyado pang bata sina Shushu at Chingching. Paano mo nakuha ang loob na saktan sila? Makikipaghiwalay na ako sa iyo. Hiwalay? Nangangahas kang makipaghiwalay sa akin? O sige, sa mga bata, isa lang ang pwede mong isama. Ipaparanas ko sa iyo kung gaano kasakit ang mawalan ng anak. Ayaw kong sumama kay Papa. Huwag kang matakot, nakababatang kapatid na babae. Poprotektahan ka ni ate? Mama, sasama na lang po ako kay Papa. Tahan na, huwag nang umiyak. Tahan na. Patawarin mo ang mama. Patawad sa ginawa ko. Shushu, halika na. Sumama ka na sa akin. Umalis na kayo. Ate, ayaw kong umalis. Ayoko. Gusto ko kay ate. Matapos tayong magkahiwalay noon, sumama ako kay Mama at nagpalit ng apelido bilang Lin bago ng ibang bansa. Ate, lahat ng hirap na tinalikdan mo para sa akin, higit ko iyong babayaran sa iyo ngayon. President Lin, tapos na ang investigasyon. Noon pong, mabilis na umalis kayo ng asawa niyo patungo sa ibang bansa, nagpakasal muli si Zhou Shan. At pagkatapos niyon, para sa $300,000 na dote, sa pilitan nilang pinahinto sa pag-aaral ang inyong ate, para lamang ipakasal sa iba. Mga walang hiyang tao, walang makakaligtas sa inyo sa akin. President Lin, narito na po tayo sa subdivisyong tirahan ng inyong ate. Maghintay ka rito, ako na lang ang bababa. Masusunod po. Brother Ming, Bakit ka na pa rito, mahal ko? nabalitaan ko kasi na makikipagtulungan ka na raw sa Maple Forest Group. Ang sikat na kumpanya nakakabalik lang sa bansa at kabilang sa top 50 enterprises sa mundo. Mabilis ang balita sa iyo, ah. Kapag si Brother Ming ay yumaman na ng husto at sumikat, huwag mo akong kakalimutan. Huwag kang mag-alala, mahal. Mas masarap kang kasama kaysa sa asawa kong si Zhou Ching na parang losyang na. Masamang babae. Huwag mong akitin ang papa ko. Brother Ming, tingnan mo siya. Wala kang kwentang bata, anong ginagawa mo? Brother Ming, dahil sa batang ito, hindi na tuloy ako makapag-asikaso ng maayos sa iyo. Tama ka. Halika rito. Huwag kang malikot.
tumayo ka ng tuwid. Naintindihan mo ba? Papa, papasukin mo po ako. Papa, pasensya na po, nagkamali ako. Nilalamig po ako rito sa nuwan-nuwan. Mama, nasaan ka na ba? Anong ginagawa nyo? Paano mo nagawang magdala ng ibang babae sa bahay natin? Walang hiya ka. Brother Ming, bakit nakabalik na ang losyang na babaeng ito? Sa ngayon, ako ay pinapahalagahan na nina Maple Forest Group at President Lin tumataas na ang katayuan ko. Kaya syempre, tanging ang katulad lang ni Xiaolan na isang mayamang tagapagmana ang bagay sa akin. Ikaw na losyang ka. Kung may alam ka pa sa sarili mo, makipaghiwalay ka na sa akin agad at umalis ka nang walang nakukuhang kahit ano. Ikaw ang nangaliwa. Ikaw ang dapat umalis nang walang nakukuha. Huwag kang masyadong matapang, baka magsisi ka. Kapag hindi ka pa sumunod, kukunin ko ang walang kwentang batang iyon para dalhin sa bundok at hindi mo na siya makikita habang buhay. Nasaan si Nuan-Nuan? Nasaan si Nuan-Nuan? Saan mo dinala si Nuan-Nuan? Umalis ka na. Malay ko ba kung nasaan siya? Nuan-Nuan. 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 Huwag mong takutin si Mami. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Malamigan lang siya ng kaunti, walang malaking problema roon. Saka hindi naman lalaki yan, okay lang kung mawala na siya. Jiangming, ilalaban ko ang lahat sa iyo. Paano mo nagawang gawin ito kay Nuan-Nuan? Angga ka. Bakit hindi siya sumasagot sa telepono? Ate. Doktor, anong nangyari sa ate ko? Nahulog ang pasyente mula sa gusali, malubha ang kanyang lagay, at hindi na siya nagigising sa ngayon. President Lin, napag-alaman po namin na hindi lang nangaliwa si Jiang Ming, kundi malupit din po siyang manakit ng kapwa. Ang pamilya ni Pamilya Zhang naman ay dahil hindi nakapagsilang ng anak na lalaki ang ate niyo, ay kung ano-anong pagpapahiya ang ginawa sa kanya. Ate? Sa loob pala ng maraming taon, ganito katindi ang pinagdadaanan mo. Bakit kahit minsan ay hindi ka nagsabi sa akin? Halika rito. Kilala kita. Sabi ni Mama, ikaw si Tita. Ang talino naman ni Nuan-Nuan. Huwag kang mag-alala. Dahil nandito na si Tita. Simula ngayon, wala nang sinumang mang-aapi sa inyo. Tita, parang awa mo na, iligtas mo po ang mama ko. Sige, hahanap si Tita ng pinakamagaling na doktor sa loob at labas ng bansa. At siguradong mapapagaling natin si Mama. Siguradong magigising din si Mama. President Lin, kailangan po ba nating kanselahin ang imbitasyon ni Jiang Ming sa pagtitipon at bawiin din ang $100 milyong na kontrata para sa Shengtian? Huwag muna. Lahat ng nanakit sa ate ko, hinding-hindi ko palalagpasin. Walang makakatakas sa kanila. Gusto kong malasap ni Jiang Ming ang pakiramdam. Nang mula sa pinakamataas na kinalalagyan, ay biglang babagsak sa pusali. Presidency, ito ang napili ng lolo para sa blind date niyo. Balita ko po ay kauuwi lang niya galing ibang bansa at talagang napakaganda niya. Wala akong interes. Gawin mo na lang ang lahat para pagbigyan ng lolo. Itabi mo ang sasakyan. Maghintay ka na lang dito, ako na lang ang pupunta mag-isa. President Jiang, kilalang malaking kumpanya sa buong mundo ang Maple Forest Group. Napakaraming tao ang gumagawa ng lahat, makatrabaho lang sila. Pinili ka nila, napakahusay mo talaga. Sa hinaharap, umaasa kami na matutulungan mo rin kami. Miss Nuan-Nuan, maupo ka muna rito at maghintay. Parating na si President Lin. Sige po.
Anong ginagawa mo rito? Inutusan ka ba ng walang hiyang si Zhou Qing na pumunta rito? Hindi po. Anong hindi? Anong hindi pinagsasabi mo? Sa tingin ko talaga ay ayaw nyo lang akong makitang nagtatagumpay. Halika rito. Sabi nang lumapit ka rito. Umalis ka na ngayon din. Naririnig mo ba ako? Alis! Ako? Huwag mo siyang saktan. Sino ka ba sa akala mo? Bakit mo itinatanong kung sino ako? Hindi mo kailangang malaman? Ayos ka lang ba, bata? Ayos lang po. Dinidisiplina ko ang anak ko. Wala kang pakialam dito. Halika rito. Masama kang tatay. Ayaw sumama ni Nuan-Nuan sa'yo. Hoy, ikaw na pabuhat ka. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Sabi niyang ayaw niyang sumama sa iyo. Bingi ka ba? May gana kang kalabanin ako? Nasa akin ang Maple Forest Group, ang kontratang nagkakahalaga ng $100 milyong. Magiging kabilang na ako sa pinaka-elite. At dahil ginalit mo ako, asahan mong mawawala ang pangalan mo sa Jiangcheng. Sige lang. Titingnan natin kung paano mo ako mapapaalis. Sige, bata ka. Kumanda ka lang sa akin. Ngayon din ay tatawagan ko ang Maple Forest Group. Sige. Kumusta po? Ang tinatawagan nyo ay, bakit hindi sumasagot? Hindi raw maabot sa ngayon. Anong Assistant nangyayari? Dumating na ang regalong pambati mula sa Maple Forest Group. Ang Maple Forest Group at President Lin ay nagbibigay sa may-ari ng Shengtian Group isang set ng Binjang Villa, isang pambihirang ruby, at isang tiara na diamante. Ang ganda ng tiarang iyon. Kitang-kitang gawa ito ng isang tanyag na platero. Marahil ay nagkakahalaga iyan ng higit $100 milyong. Hindi nga nagkamali ang President Lin. Tunay na napakayaman talaga nila. Kahit anong regalo dyan, ay hindi kakayaning bilhin ng isang ordinaryong tao kahit sa maraming buhay. Ito, lahat ng ito ay para sa akin. Sabi po ng President Lin, para ito sa may-ari ng Shengtian Group. Ako yun. Ako yun. Kung ganoon, kukunin ko na ito. Miss Nuan-Nuan, pakitanggap po ang mula sa President Lin na inihandang espesyal para sa inyo. Anong nangyari? Hindi ba dapat para sa may-ari ng Shengtian Group iyon? Bakit sa isang bata ibinigay? Hoy, sandali. Hindi maaari. Tiyak na nagkakamali kayo. Ako ang may-ari ng Shengtian Group. Sa akin dapat lahat ng gamit na yan. Huwag kang magmadali. Dahil ang regalo para sa iyo ay ako mismo ang magbibigay. Zhou Qing, anong ginagawa mo rito? Siya nga. Walang hiyang babae? Lakas ng loob mong sumpain ako gamit ang mga bagay na ito? Talagang hinahamon mo ako? Zhou Qing, sinaktan mo ako? Sobrang lala mo na. Pinagkakatiwalaan ako ni President Lin. Maraming tawang naghihintay na sumipsip sa akin. Napagkamala niya akong kapatid ko. Kung hindi dahil sa pagsuporta ko sa iyo, wala ka sana sa kinalalagyan mo ngayon. Sinuportahan mo ako? Sino ka ba sa akala mo? Zhou Qing, kung may isip ka pa, makaalis ka na rito agad. Dahil kapag dumating si President Lin mamaya, pagsisihan mo ang ginawa mo. Zhang Ming, nangaliwa ka noong kasal pa tayo, sinaktan ng asawa mo, at minaltrato ang sarili mong anak. Kapag nalaman ni President Lin ang tunay mong pagkatao, makikipagtulungan pa ba siya sa iyo? Ano? Ganun pala siyang klase ng tao. Tama. Napakaingat ni Maple Forest Group sa reputasyon nila. Paniguradong hindi sila makikipagtrabaho sa mga gaya nila. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Ikaw na bruha ka. Gusto mo ba akong sirain? Mag-ingat ka. Maglaho ka na. Mag-ingat. Sino siya? Bakit mo ako iniligtas? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako.
Nasaktan ka, may dugo. Tumawag agad ng doktor. Ayos lang ako. Ayusin mo muna ang problema mo. Hulihin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Ano to? Bitawan nyo ako. Sabi ng bitawan nyo ako. Tawa ko ni President Lin. Kapag kinalaban mo ako, kinalaban mo na rin ang buong Maple Forest Group. Talaga? Hindi mo ba alam na lahat ng tinatamasa mo ngayon ay dahil lang sa akin? Kung wala ako, wala kang silbi. Ang lahat ng mayroon ako. Ang lahat-lahat ay galing kay President Lin. Wala itong kinalaman sa masamang babaeng tulad mo. Lakas ng loob nyo na gawin ito sa akin? Iyak na paparusahan kayo ni President Lin. Ganoon ba? Malaman mo rin ang totoo mamaya. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pumirma ka na. Gusto mo akong palisin ng walang dala? Para sa iyo lang mapupunta ang lahat ng ari-arian? Nananaginip ka ng gising. Maliban na lang kung mawala na lang ako sa mundong ito. Sige, dahil yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Bugbugin siya. Huwag kayong titigil hanggang hindi siya pumipirma. Zhao Qing, huwag mong subukan. Zhao Qing, ikaw na. Masamang babae ka. Sige, saktan pa siya. Sandali. Tama na. Huwag na. Huwag na niyo akong saktan. Pipirma na ako. Sige, pipirma na ako. Tigil. Pirma. Eto na, pipirma na. Zhao Qing, maghanda ka sa akin. Pagdating ni President Lin, isusumpa kong gaganti siya sa iyo. Gagawa siya ng paraan upang ikaw at ang walang silbing bata na iyan ay sabay na palayasin sa Jiangcheng. Sige lang, maghihintay ako. Anong nangyayari dito? Anong nangyari? May dumating na naman na isa. Assistant Lee, sa wakas ay dumating ka rin. May nanggugulo rito, hindi lang siya nagpapanggap na President Lin, tingnan mo, sinaktan pa niya ako ng ganito. Hindi ba't isa itong pambabastos sa mukha ng Maple Forest Group? Hindi ito katanggap-tanggap. Sinong may lakas ng loob na banggain ang ating Maple Forest Group? Siya. Zhao Qing, kahit pilitin mo pa akong pumirma, anong magagawa mo? Hindi ako papayag. Nandito ang pinagkakatiwalaan ni President Lin na si Assistant Lee para kampihan ako. Ano bang magagawa mo sa akin? Assistant Lee, bilisan mo at paalisin ang taong ito. Kung hindi, kapag dumating na si President Lin, hindi ba magkakagulo na? Lapastangan. Teka, Assistant Lee, bakit mo ako sinaktan? Anong bakit? Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Ako. Isa lang siyang babaeng hiniwalayan at hindi na kailangan. Bakit ka natatakot sa kanya? Anong hiniwalayan? Wala ka na talagang respeto. Siya kaya ang ating Maple Forest Group na si President Lin. Magandang araw po, President Lin. Magandang araw po, President Lin. Hindi ba ito? Paanong nangyari ito? Assistant Lee, uy, baka may mali lang? Siya ang asawa ko na, si Zhao Qing. Kahit ano pang mangyari, hinding-hinding ko siya mapagkakamalan. Ang sinasabi mong si Zhao Qing ay ang kakambal kong kapatid. Kambal sila? Kaya naman pala. Ipinapahayag ko. Mula ngayon, sinuan-nuan na ang tagapagmana ng Shengtian Group. Paanong nangyari iyon? Hindi ito maaari. President Lin, kasalanan ko ang lahat? Ako ang may kasalanan? Patawarin mo ako? Pagbigyan mo na ako, pangako na aalagaan ko na siya ng mabuti mula ngayon. Hindi ba't ikinulong mo si Nuan-Nuan doon sa balkonahe at hinayaan mo siyang muntik nang mawala dahil sa tindi ng ginaw? Sige, kalad ka rin siya palabas at hayaan siyang maparusahan sa ilalim ng makapal na snow. Nuan-Nuan? Nuan-Nuan? Tulungan mo si Papa? Ipakiusap mo naman ako. Nuan-Nuan, Nuan-Nuan. Nuan-Nuan!
Nuan-nuan. Umiiyak ba siya? Ayos ka lang ba? President Lin, kararating lang po ng isang imbitasyon para sa atin. Galing ito sa panganay na anak ni Pamilyang Feng. Iniimbitahan po kayo sa loob ng 3 araw para sa kanyang kaarawan. Ang Pamilyang Feng na ito ay isang maliit na pamilya lamang at may lakas ng loob silang imbitahan kayo. Ako na po ang tatanggi sa kanila para sa inyo. Sandali. Binibini ng pamilyang Feng. Si Feng Xiaolan ba ang tinutukoy mo? Tama po. Tamang-tama ang dating nito. Tinukso niya si Zhang Ming at hinamak ang ate ko, ang utang na ito. Oras na para pagbayarin siya. Sabihin mo kay Pamilyang Feng sa loob ng 3 araw. Siguradong darating ako. Opo. Bukod pa rito, ipinag-ayos po kayo ng madam ng isang blind date ngayong araw. Nabalitaan ko na ang makakapareha nyo ay ang tagapagmana ng si group. Iba siya sa lahat ng mga babaeng nakakadate ko noon. Siguro ay pwede ko siyang i-consider. Sabihin mo kay mama, ayaw ko. Ano? Nagawa niya akong tanggihan? Bakit naman po? Ang pamilyang sina ito ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong Kapitolyo. Balita ko, itong si President Xi ay hindi lang mahusay at matagumpay, guwapo pa at bagay na bagay kayong dalawa. Wala akong interes. Saka isa pa, hindi ko talaga gusto ang mga nakaplano o fixed marriage na iyan. Huwag mo na itong babanggitin ulit. Magaling. Nagtagumpay kang makuha ang atensyon ko. Siya nga pala, salamat kanina. Hindi ko pa natatanong kung ano ang pangalan mo. Sabi niya, hindi niya gusto ang nakaplano na kasal. Hindi niya pwedeng malaman ang tunay kong pagkakakilanlan. Ako si Shen Nan, ang namumuno sa Heng Yuan Company. Heng Yuan Company? Bakit parang hindi ko pa ito narinig? Maliit na kumpanya lang. Siyempre hindi ito mapapantayan sa Fenglin. Hindi madali para sa mga kabataang magsimula ng negosyo. Sa susunod kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako anytime. Galingan mo. Oh. Tara Sige. na. Sige. Maraming salamat. Nakakaaliw ito. Hindi raw madali para sa kabataan ang mag-umpisa ng negosyo. President Xi, hindi ba sabi nyo, wala kayong interes sa Miss Lin? Pero bakit? Wala ka bang magawa? Bumalik ka at linisin mo ang buong kumpanya. Pero may 100 palapag po ang kumpanya natin. Bakit? Kulang pa ba ang 100 palapag? May basement pa. Hindi. Sapat na po. Sapat na. Hindi po. Hindi ko na po uulitin. Pasensya na po. Bibigyan kita ng 1 oras? Magparehistro ka agad ng isang kumpanya na may pangalang Heng Yuan. Dahil ayaw niya sa paraan ng napagkasundo ang kasal, ibang katauhan ang gagamitin ko para ligawan siya. Masusunod po. Kabisaduhin mo ang numero ng telepono. Maayos ba ang lahat? Huwag kayong mag-alala. President Lin na ibigay na ang mga ebidensya ng hindi pagbabayad ng buwis ni Zhang Ming sa kaukulang ahensya ng batas. Sigurado ako na sa lalong madaling panahon ay mapaparusahan na siya ng batas. Magaling. Nandito na si President Xi, hayaan niyo pong pagbuksan ko kayo ng pinto. Sige. Hoy, huwag kang gumalaw. Diyan ka lang sa loob ng kotse. Huwag kang bababa. President Lin. Oh, ang liit nga naman ng mundo. Anong ginagawa mo rito? Nakatanggap din ako ng imbitasyon mula kay Pamilyang Feng, kaya pumunta ako para sa birthday party. Sa'yo ba ang kotseng ito? Mukhang napakamahal nito, hindi ba? Ano? Kasi nag-book lang ako ng dekalidad na sasakyan kanina. Aba, tamang-tama ang dating mo. Sumama ka sa akin sa loob at manood tayo ng isang magandang palabas. Sige ba? Sinadya ko talagang pumunta rito para sa'yo. Xiaolan, hindi ko akalain na sina President Xi at President Lin ay dadalo sa iyong birthday party. Siguradong ang pamilyang Feng ay magiging matagumpay na sa negosyo. Totoo yan.
Kilalang masyadong pihikan at seryoso si President C. Sa pagkakataong ito na pumunta siya, posible kayang may gusto siya sa'yo? Ang isang babaeng tulad ko lang, ang karapat-dapat para kay President si buti na lang, at hiniwalayan ko agad si Jiang Ming, dahil kung hindi, baka maharang pa ang pagkakataon kong makasal sa mayamang pamilya. Hindi ko rin alam kung ano ang ginawa niya sa salusalo kanina, at mukhang ginalit pa niya si President Lin. Sino siya? Sino siya? Bakit parang hindi sa mga sirkulo ng sosyal sa Jiangcheng ko siya nakita noon? Sa hitsura at aura niya, siguradong hindi siya papatalo sa pinakamagandang dilag ng Jiangcheng na si Zhou Mengyao. Tama ka. At yung lalaking kasama niya ay sobrang gwapo rin. Zhou Qing, ikaw na babaeng walang hiya ka. Anong ginagawa mo rito? Xiaolan, sino ba siya? Bakit hindi natin siya nakikita sa sosyal na sirkulo? Hindi ko akalaing kapag nag-ayos siya, ay magiging ganito siya kaganda. Paano siya naging sosyal? Siya lang naman ang asawa ng walang kwentang si Jiang Ming na kumalaban kay President Lin. Isang losyang na babae na nakadepende lang sa lalaki para mabuhay. Kung ganoon, bakit hindi na lang natin siya palabasin agad para hindi na sumakit ang mga mata natin? Totoo, ang katulad niya, ay hindi man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos natin. Sandali lang. Dahil pumunta siya sa aking birthday party, hindi naman magandang basta-basta na lang natin siya palalayasin, di ba? Sa itsura mong dukha, paniguradong wala kang pambili ng maayos na regalo? Gawin natin ito. Tulad ng dati, lumuhod ka sa mga bubog na iyan, at pagkatapos himurin mo ang alak sa sahig, at isipin mo na lang na binibigyan mo kami ng isa ng palabas para sa aming libangan. Ano sa tingin mo? Ganyan ang ginagawa mo sa akin noon. Noon, nakadapa ka sa sahig at nagmamakaawa sa akin na parang aso. Dati ay, gumagapang ka sa sahig at nagmamakaawa sa akin na parang aso. Jiang Ming, may sakit sino Anwan? Pakiusap. Sumama ka na sa akin pa uwi, pwede ba? Umalis ka sa harapan ko. Huwag mong sirain ang trip ko. Brother Ming, huwag ka namang ganyan. Dapat bigyan mo ang iba ng pagkakataon, hindi ba? Gawin natin ito. Ikaw, lumuhod ka sa sahig. Pagkatapos, dilapan mo ang natapong alak sa sahig at papayagan ko si Brother Ming na sumama sa'yo pa uwi. Ano sa tingin mo? Sige. Luluhod ako. Tingnan mo ang mga suot mo. Siguro peke lang ang mga iyan, no? Sabagay, dahil sa mga katulad mo, isang hamak na housewife na umaasa lang sa lalaki, siguradong wala kang pambili ng magagandang gamit. Tama ako, di ba? Tama. Gusto pa niyang talunin ang ganda ni Miss Feng. Hindi man lang niya tingnan kung sino lang siya. Sa birthday party ni Miss Feng, inimbitahan ang dalawang tanyag na sina President Lin at President si dalawa silang malaking tao. Ikaw na Lo Xiang, hindi mo man lang mapapantayan ang kalingkingan niya. Payo ko sa'yo, kung matalino ka, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Kung hindi, kapag nakakuha na ako ng tulong mula kina President Xi at President Lin na mga maimpluwensyang tao, magsisisi ka at huli na ang lahat para sa iyo. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Hindi ka karapat-dapat. Paano magkakagusto si Maple Forest Group sa isang hamak na kagaya mo na nagpapanggap lang? Zhou Qing, pagbabayarin kita. Miss Feng, maayos ka lang ba? Zhou Qing, wala kang kwentang babae ka. Ang lakas ng loob mong saktan ang magiging asawa ng boss ng SJ? Kung ang legal na asawa ang papalo sa isang babaeng naninira, may problema ba? Asawa ng boss? Kung magugustuhan ni Sinansya ng isang katulad mo, ibig sabihin noon, napakapangit ng panlasa niya. Ikaw, Narinig mo ba yon? Sinasabi nila na itong si Miss Feng ay isa palang kerida? Totoo ba yon? Sino ba ang nakakaalam? Pero nabalitaan ko na itong si Miss Feng ay hindi matino sa totoong buhay. Sino ang nakakaalam kung ano pang masasama niyang ginawa? Kung alam ko lang na ganito, sana ay hindi na ako pumunta.
Tumahimik kayong lahat. Hindi totoo ang mga sinasabi niya. Zhou Qing, alam ko na, naiinggit ka lang dahil mas magaling ako sa'yo, kaya sinisiraan mo ako dito. Sinisiraan? Sige. Hayaan mong gawin ko to. Para matauhan ka at manahimik. Anong gagawin mo? Mukhang may malalagot ngayon. Hindi ba ito yung nung nakaraang mga araw, sa welcome party para kay Maple Forest Group, na si Zhang Ming na nakabangga kay President Lin? Hindi ba't matagal na siyang may asawa? Hindi ko akalain na ang dakilang binibining pamilyang Feng ay magagawa pang maging kabit. Napakawalang hiya niya talaga. Hindi po totoo yan. Kayong mga taong walang sariling paninindigan. Huwag kayong tumingin. Sabi ng huwag kayong tumingin. Huwag tumingin. Mga ginoo at ginang, hindi lang basta kabit si Feng Xiaolan. Minamaltrato rin niya ang tunay na asawa at para lang makipaglandian kay Zhang Ming, nagawa niya kahit sa gitna ng matinding lamig na ang anak nitong babae na wala pang 10 taong gulang ay ikulong sa balkonahe. Zhou Qing, tumahimik ka. Napakasama niya. Pati bata ay hindi niya pinalampas. Zhou Qing, sinira mo ang buhay ko, kaya hindi rin kita hahayaang sumaya. Dapat ka nang mawala. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo. Zhou Qing, sinasabi mong kabit ako? Tingnan mo muna kung anong klase kang tao. Hindi ba't niloloko mo rin si Zhang Ming at kumabit ka sa lalaking ito? Hindi ako si Zhou Qing. Ako ang kakambal niyang kapatid na si Lin Shu. Anong sinabi mo? Ang alam ko lang ay mayroon siyang kapatid na lalaki sa labas. Kailan pa nagkaroon ng kakambal na kapatid? Alam ko na. Ikaw, pati ikaw, pinaglalaruan ninyo ako. Mga tao, ang dalawang salot na ito, dakpin niyo sila at turuan ng leksyon. Tingnan ko lang kung sino mga has. Paano nangyari ito? Ang husay mo palang lumaban. Salamat sa papuri. Tinira ninyo ang aking handaan sa kaarawan, hindi ko kayo palalampasin. Sa tingin ko, hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ngayon, ako na ang hindi magpapalampas sa iyo. Anong balak mong gawin? Nandito na si Patriarkang Feng. Sa wakas dumating ka rin. Ang walang hiyang ito. Kasama ang lalaking ito, pinagtulungan nilang apihin ang anak nyo. Kailangang may gawin kayo para sa anak nyo. Napastangan, alam mo ba ang mga pinaggagawa mo? Bakit nyo po magagawang dahil sa babaeng iyan ay saktan ang sarili ninyong anak? Tatay ko pa po ba kayo? Ang lakas pa ng loob mong sumagot ng ganyan. Hindi mo ba alam na ikaw ang tatapos sa pamilyang Feng natin? President Lin, ang anak ko po ay hindi nakakaalam. Humihingi po ako ng kapatawaran para sa kanya, President Lin. Hindi ito maaari. Sigurado po akong asawa siya ni Zhang Ming. Paano siya naging President Lin? Manahimik ka, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad kay President Lin. Kung hindi, hindi na kita kikilalanin bilang anak. Pasensya na po, President Lin. Patawarin niyo po ako, nakikiusap ako. President Lin, pagpasensyahan niyo po dahil sa pagkukulang ko sa pagpapalaki sa kanya. Sana ay isipin niyo na ang anak ko ay bata pa at walang malay. Sana ay maging malawak ang inyong pangunawa at bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Kung ano ang ginawa niya sa kapatid ko noon, ay siya ring pagbabayaran niya ng buo ngayon. Naaalala mo ba kung paano niya trinato ang ate ko? Ngayong araw, ipaparanas ko sa kanya ang lahat ng iyon. Huwag ka namang sumobra. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong gulo? Dad, Kayo riyan. Gawin niyo kung ano ang sinabi ni Ma'am. hindi. Huwag. Ayoko. Dad, tatay.
President Lin, kontento na po ba kayo? President Lin, nagkamali po ako. Kung alam ko lang na si Zhou Qing ay kapatid niyo, hindi ko po tatangkaing gawin iyon kahit kailan. Eh kung sakali bang hindi siya ang ate ko, at isa lang siyang ordinaryong taong walang kapangyarihan at yaman, karapat-dapat na ba siyang api-apihin niyo? Dahil sa taas ng tingin mo sa posisyon mo, ginawa mo na ang lahat ng kasamaan, dapat inisip mo na mangyayari ang lahat ng ito. Dito ko idinedeklara, simula ngayong araw, bagsak na ang pamilyang Feng, at opisyal na silang tatanggalin sa Jiangcheng. Ano? Ang pamilyang Feng namin, tapos na tayo. Miss Feng, sana ay itong regalo sa iyong kaarawan ay magustuhan mo. President Lin, okay ka lang po ba? Okay lang ako. Isang pamilyang Feng, hindi ako kayang talunin yan. Bumalik ka na sa loob. President Lin? Ako? Pwede ba kitang imbitahang mag-dinner? Pasensya na po, si President Lin ay may lakad pa ngayong gabi. Sige ba? Teka, hindi ba't ito ang tanyag na Michelin? 5-star restaurant? Masyadong mahal dito. Kasi simula mo pa lang ng negosyo, wala ka pang gaanong pera. Sa tingin ko, humanap na lang tayo ng mas murang lugar. Wala yan. Ang kaibigan ko ay dito nagtatrabaho. Mayroon tayong diskwento. Hindi mahal. Presidency. Manager Liu, salamat sa binigay mong diskwento. Walang anuman po. Walang anuman po. Ito ang nararapat. Talagang nararapat. Siya ba ang kaibigang sinasabi mo? Eksakto. Tama ako, di ba? Opo, tama po. Opo. Narinig ko, siya kanina, na tinawag kang Presidency. Baka, nagkamali ka lang ng dinig. Ang tawag talaga nila sa akin ay Xiaonan, hindi ba? Opo. Tama. Si Xiaonan? Si Xiaonan nga. Sige na. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, pumunta na tayo doon para maupo. Sige po. Kayong dalawa, sumunod po kayo sa akin. Kung ano-anong pakulo ang naiisip ng mga mayayaman. Sa inyong dalawa, tuloy po kayo. VIP room? Dito dapat. Ay, mali pala ang daan. Itong kaibigan ko, medyo makalimutin talaga siya. Pasensya na. Opo. Tama po. Pasensya ka na. Heto na lang ang natitirang pwesto. Ayos lang. Maganda rin naman dito. Sandali lang, Manager Liu. Bakit naupo doon si Young Master C? Ang mesa na iyon ay doon sa lugar kung saan natin nilalagay ang mga tambak na gamit. Ano namang alam mo? Ito ang tinatawag na pagpapakilig sa simpleng paraan. Sige na, ibigay mo sa kanila ang pinakamurang pagkain sa shop natin. Opo. Ito ba? Ang lagi. Anong kinakain? Oo, healthy ito. Gulay ito, puro gulay. Masustansyang gulay. Alam ko, hindi madaling magsimula ng business, pero hindi mo talaga kailangang pilitin ang sarili mo. Yung intensyon mo, sapat na yon. Totoo. Tara, Saan tayo pupunta? dadalhin kita sa isang magandang lugar. Boss, i-cancel na lang po namin ang order na ito. Iha, nandyan na ang order niyong malatong. Salamat po, madam. Eto oh. Ayos. Ang tagal ko nang gustong kumain nito. Tikman mo dali. Sige. Masarap nga. Bakit ka nakatingin sa akin? Wala lang. Hindi ko lang akalain na ang tanyag na si President Lin ay kumakain din pala sa mga tabi-tabi. Anong masama doon? Noong bata pa ako, kapag nalalasing ang tatay ko, lagi kaming isinasama ni nanay at ng ate ko para magtago rito. Noong panahong yon, wala kaming pera. Isang mangkok lang ng malatong ang pinaghahatian naming tatlo, pero pakiramdam ko noon, ito na ang pinaka masarap na pagkain sa buong mundo. Hayaan na nga. Kahit sabihin ko pa ito sa'yo, hindi mo rin naman maiintindihan. Mukhang galing ka naman sa maayos na pamilya.
Yung tipong ang sweet ng mga magulang at buo ang pamilya. Kaya hindi mo rin magigets. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Hindi ko nahahayaang hamakin ka ng kahit na sino. Huwag kang makipagbiruan. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Ano kasi Gabi na? Kailangan ko pang puntahan si ate-ate. Mauna na ako. Sandali. President, si? Presidency. Nagustuhan ni Mrs. ang pagkain nasa tindahang ito? Bilhin niyo ito. Opo, sir. Ate, sabihin mo sa akin, pwede ko ba siyang pagkatiwalaan? Hindi ako pwedeng madala ng sarili kong nararamdaman. Kailangang pagbayarin ang may gawa nito kay ate-ate. Ate, noon, palagi mo akong pinoprotektahan. Ngayon, ako naman ang poprotekta sa iyo. Zouching, ikaw na walang hiyang bata ka? Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Gabi na, hindi ka pa ba magmamadaling umuwi para magluto? Sige, babalik din ako agad para ipagluto ka. Maghintay ka lang ng dahan-dahan. Mukhang ang mga tao sa pamilya Zhang ay wala pang alam tungkol sa nangyari sa Zhangming. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataong ito para silipin kung anong klase ng buhay ang hinarap ng ate ko sa mga nakalipas na taon. Hinto! Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang daming kalat na ito? Linisin mo na yan ngayon din. Shanshan, pwede bang sa basurahan ka dumura? Katatapos ko lang maglinis. Eh di linisin mo ulit. Kami rito sa pamilya Zhang ay hindi pwedeng mag-alaga ng taong walang silbi. Hoy, lumayo ka nga sa akin. Ayaw kitang makita. Mamaya labhan mo ang mga damit ko. Naintindihan mo ba? Wala kang trabaho at palamunin ka lang dito. Bakit kailangan ko pa nalabhan ang mga damit mo? Sino ka ba sa akala mo? Lakas ng loob mong utusan ako Kapag nagsalita ka pa ng isa pang salita, pagsasabihan ko ang kuya ko na parusahan ka. Anong tinitingin-tingin mo riyan? Gusto mo sigurong masaktan Gusto mong palinisin ako ng basura, tama? Sige, basta huwag kang magsisi. Nagsisisi ako. Ano ang pagsisihan ko? Binabalaan kita. Ano? Zhouching, nababaliw ka na ba? Hindi ba sabi mo na itapon ko na ang mga basura? Oo, ang mga basurang tulad mo. Dapat ay nasa loob ng basurahan. Zhouching, sinasabi ko sa iyo. Pagbalik ng kuya ko, ipapahiya at paparusahan kita. Ano ang tinawag mo sa akin? Walang hiya ka. Nagawa mo akong saktan. Pagsisihan mo. Tatanungin kita ulit. Ano ang tawag mo sa akin? Sister-in-law. Sister-in-law, pasensya na. Magaling. Binabalaan kita. Kung maulit pa ito, hindi lang isang sampal ang matatanggap mo. Anong nangyayari ngayon? Nagbago na ba ang masamang babaeng ito? Zouching, ikaw na walang hiya ka. Pinaniwala mo akong uuwi ka para magluto. Pinaghintay mo ako ng buong magdamag. Tingnan mo kung... Ang lakas ng loob mong lumaban? Ikaw. Ma, parang may mali sa kanya ngayong araw. Parang wala siya sa sarili. Huwag na muna natin siyang pakialaman. Hemp! Huwag kang masyadong kampante. Pagbalik ng anak ko, tingnan natin kung paano kanya parurusahan. Inumin mo to. Ano to? Isa itong bagong tradisyonal na gamot para magkaanak ka ng lalaki.
Walang hiya ka. Alam mo ba ang mga paraang ito kung gaano ako naghirap bago ko ito nakuha? Ma, sobrang pait po ng gamot na to. Hindi ko po talaga kayang inumin. Hindi mo kaya? Kailangan mo tong inumin kahit hindi mo kaya. Ma, Basta magkaroon lang ako ng apo, kahit isang mangkok pa iyan ng ihi, kailangang inumin mo iyan hanggang sa huling patak. Pinapayuhan kita, inumin mo na agad yan, habang mainit pa. Kapag na-delay ang pagkakaroon ko ng apo, lagot ka talaga sa akin. Dahil gustong-gusto mo namang magkaroon ng apo, edi ikaw ang uminom. Nababaliw ka na ba? Ma, ayos lang po ba kayo? Zhou Qing, naglakas loob ka talagang gawin niyan sa nanay ko. Hindi ka papalpasin ng kuya ko. Ang Jiangming na yan ay kasalukuyan ng may matinding pinagdaraanan ngayon, kaya wala na siyang oras para pakialaman kayo. Sinungaling ka? Ang anak ko ay nakakuha lang ng suporta mula kina Maple Forest Group at President Lin, malapit na siyang magtagumpay, at maging isang napaka-importanting tao. Pagsisihan mo ito pagbalik niya, sasabihin ko sa kaniya, ang gawin sa iyo at sa anak mong iyan, ay iligaw kayong pareho sa malalayong lugar. Tama po, kung alam mo ang mabuti para sa iyo, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kundi, pagbalik ng kuya ko, paparusahan ka niya ng matindi. Hindi nyo pa ba alam? Nitong mga nakaraang araw ay si Jiangming, sa ginanap na reception ay kinalaban si President Lin tinanggal na ni Maple Forest Group ang lahat ng puhunan. Siya ngayon dahil sa suspetsya ng mga irregularidad sa buwis ay kasalukuyang iniimbestigahan. Sa pagkakataong ito, talagang tapos na siya. Imposible, nag-iimbento ka lang. Ikaw na masamang babae ka, isinusumpa mo lang ang anak ko. Bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. Pero, sa lalong madaling panahon ay kailangan ninyong ibenta ang lahat ng ari-arian nyo para lang pambayad sa kaniyang mga multa. Oo nga pala. Ito ang medical report ni Jiangming. Nakalagay dyan ng malinaw na siya ang baog. Ano? At heto pa ang isa, ang divorce papers namin. Hindi. Ito, imposible ito. Paano nangyari ito? Alam kong masyado kayong nagulat sa balitang ito, kaya dahan-dahan nyo na lang muna itong tanggapin. Aalis na ako. Naku ma, anong gagawin natin ngayon? Tapos na ba talagang pamilya natin? Tumahimik ka. Kailangan nating makita si President Lin ngayon para maipalabas ni President Lin ang kuya mo. Pero hindi ba sabi ni Zhou Qing, nabastos ni kuya si President Lin sa salusalo? Walang alam ang babaeng iyon. Tiyak na mayroon lang itong maling pagkakaunawaan. Ilang taon ding tinulungan ng libre ni President Lin ang kuya mo, paniguradong gusto niya ang kuya mo. Sa tingin ko, siguradong ang masamang babaeng si Zhou Qing ang may sinabi kay President Lin. Maghintay lang siya. Kapag pinakasalan na ng kuya mo si President Lin, makikita niya kung paano ko siya parurusahan. Oh, Bakit ka nandito? hindi kasi ako mapakali, kaya sumunod ako para tingnan ka. May ginawa ba silang masama sa iyo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman hahayaang maisahan nila ako. Siya nga pala, nakahanap na ako para sa ate mo ng tumutugmang kidney, pwede na tayong maghanda para sa operasyon. Talaga po? Tara na, bilisan natin. Sige. Doktor, ano po ang nangyari? Naging maayos po ang operasyon. Mabuti na lang at agad na nahanap ang pinakamahusay na grupo ng mga doktor sa buong mundo kaya nailigtas po muna natin ang buhay ng pasyente. Ang kaso ay kung magigising pa siya, asa na lang tayo sa swerte. Naiintindihan ko po. Salamat po, Doktor. Medyo katakataka lang dahil itong world-class surgical team na ito ay personal na binuo ni Pamilyang C at hindi kailanman nakikipagtulungan sa ibang tao, paano nyo sila napapayag? Ano ang kaugnayan nyo kay Pamilyang C? Iyon kasi, ang totoo, nakakolaborate ko na sila dati, parang magkakilala lang kami. Kilala mo ba si Sinanchen? Ako, Anong kailangan niya dito? Ching, anak, alam ng nanay na nagkamali kami noon, kaya sana ay wag mo nang isipin pa iyon. Ano na namang balak nyo? Naku, wag ka namang ganyan, magpamilya pa rin naman tayo. Inimbitahan kita ni nanay sa restaurant ng Qing Yuan, paraan ko ito ng paghingi ng tawad sa iyo, kaya pumunta ka ha. Sige ba? Gusto kong makita kung ano talaga ang balak nila. May lalakarin muna ako, aalis muna ako saglit. Teka. Gusto mo bang samahan kita? Wag na, kaya ko na itong ayusin mag-isa.
Manager Zhao, ang taong gusto nyo ay nakuha na namin, kaya yung ipinangako nyo sa amin, Huwag kayong mag-alala. Kapag maayos ang lahat, isasama ko agad kayo sa kumpanya para makaharap si President Lin. mabuti naman kung ganoon. Maililigtas na rin ang kuya ko. Kung ganoon ay hindi ka na namin iistorbohin. Mauuna na po kami. Sige, lumakad na kayo. Opo, sige po. Tara na. Ikaw pala si Zhou Qing, tama? Hindi ko akalaing napakaganda mo. Halika rito, dito ka. Dito ka maupo. Nasaan sina Tian Fang at Zhang Shanshan? Umalis na sila dahil may mahalagang pinuntahan. Heto, uminom ka muna para gumaan ang loob mo. Presidency, kakakuha lang ng balita, nahanap na sina Tian Fang at Zhang Shanshan ng Zhao Hong ni Maple Forest Group. Tila may pinagkasundo ang hindi magandang transaksyon sa kanya. Itong si Zhao Hong ay may napakasamang reputasyon sa industriya at madalas siyang mang-abuso ng mga empleyadong babae. Naku, hindi ito maganda. Nasa panganib siya. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Pampatulog. Sa tingin mo tatalab ang ganitong klaseng laro sa akin? Gusto mo ba akong hamakin? Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka pa. Mga bata, dakpin niyo ang babaeng iyan. Tigil! Zhao Hong, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Ako ang boss mo, ang Lin Shu ng Maple Forest Group. Aba, hahaha, sa tingin mo ba ay hangal ako? Paano ka naman magiging si President Lin? Pero, kung magagawa mo akong pagsilbihan ng maayos ngayong araw, maaari kitang ipagmalaki kay President Lin. Kung ganoon, siguro naman ay kilala mo ito. Ang gintong liyabe ng Maple Forest Group na nagbubukas ng imbakan ng Maple Forest Group. Hindi ba't para lang ito kay President Lin? Siya nga kaya talaga si President Lin? Imposible! Kahit hindi ko pa nakikita si President Lin, sinabi na ni Pamilyang Zhang na asawa ka niya. Kaya huwag mo akong subukang linlangin. Dali, dakpin niyo siya. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako, bitawan nyo ako. Ngayon din ay paparusahan kita? Masamang babae, talagang matigas ang ulo mo. Haha, eksakto, may natira pang pampatulog. Huwag nating hayaang masayang ito. Hinto. Sino ka? Umalis kayo sa daan ko. Ha. Mauna na kayong dalawa? Ibibigay ko siya sa inyo pagkatapos ko. Opo, boss. Magandang dilag. Saan ka pupunta? Ngayong araw, wala na talaga akong pasensya. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Lin Shu, Bitiwan mo ako. Ah! ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tulungan mo ako. Lin Shu. Lin Shu. Lin Shu. Sino ka sa akala mo? May lakas ka ng loob na sirain ang plano ko? Kilala mo ba kung sino ako? Presidency. Presidency. Tapos na ang mga tao sa labas. Anong gagawin po sa kanya? Presidency. Ikaw si Sinanchen? Wala ka bang respeto? Ang lakas ng loob mong hawakan ang babaeng gusto ni Presidency. Presidency, patawad po, mali po ako. Hindi ko po talaga alam na babae niyo pala siya. Maaari po bang pagbigyan niyo na ako sa pagkakataong ito? Presidency. Papatawarin ka? Nasa Diyos na ang bagay na iyan. At ako naman, ang bahalang magpadala sa iyo sa kanya. Napakainit. Kailangan ko. Nalason ka? Dadalhin kita sa ospital. Magtiis ka muna. Hindi ko inaakala na ang walang hiyang si Zhou Qing ay may silbi pala. Buti na lang,
nakipagdiyosyo na sa kaniya ang anak ko. Dahil kung hindi, ang katulad niya na nakipagtalik sa iba ay tiyak na madudungisan ang pangalan ng ating pamilya Jiang. Totoo, mas mabuti nang naghiwalay sila. Pasok na kayo. Nandyan si President Lin sa loob. Opo, sige po, bilis. Manager Zhao, anong nangyari sa mukha mo? Nadapa lang ako habang naglalakad. Bakit naman naging ganyan ang itsura niyan? Ano bang pakialam mo? Bilisan mo, magbigay galang kay President Lin. Magandang President araw Lin. po. President Lin, ako po ang nanay ni Zhang Ming. Opo, maraming salamat po sa maraming taon ng pag-aalaga niyo kay Zhang Ming kasi po, ang aming si Zhang Ming may nagawang mali at nahuli po siya. Naisip namin na humingi ng tulong sa inyo. Baka naman po pwede ninyong... Gusto mong tulungan kita? Sige. Zhao Qing, bakit ikaw ang nandito? Paano nangyari ito? Walang hiya kang babae. Hindi mo deserve na maupo sa pwesto ni President Lin. Bumaba ka dyan. Sabi nang bumaba ka. Nagawa mo akong saktan? Zhao Qing, humingi ka agad ng tawad kay Shanshan? Kung hindi, kapag dumating si President Lin, pagsisihan mo talaga ang ginagawa mo. Mukhang hindi nyo pa rin maintindihan ang nangyayari. Zhao Hong, turuan mo sila ng leksyon. Opo, ma'am. Kayong dalawa, bilisan nyo at humarap kay President Lin, lumuhod kayo at humingi ng tawad. Manager Zhao, nagkakamali po yata kayo? Siya, manugang ko lang po siya paano siya magiging si President Lin. Tama po, kahit ano pang itsura niyan, kilalang kilala ko po siya. Nakukuha nyo pang sumagot? Dahil sa inyong dalawa, sa mga pinagsasabi nyo, pati ako ay nadamay? Ang manugang na tinutukoy nyo, siya ang aming President Lin. Naku po, President Lin, pakiusap, humihingi ako ng tawad, mali po kami, parang awa mo na, palayain mo na kami. Pakiusap, patawarin niyo po kami. Hindi ba? Mahilig kayong tawagin akong ate na masamang babae. Mga tauhan. Parusahan sila. Sampalin sila. Wag. Wag po. President Lin, nawalan na sila ng malay. Bigyan mo ako ng mainit na tsaa. Opo. Magbibilang ako hanggang 3. Kapag nagkunwari pa kayong walang malay, ay ibubuhos ko itong mainit na tubig sa inyo. 1, 2, 3. Wag, nakikiusap ako. Alang-alang sa pinagsamahan natin bilang pamilya, patawarin mo na kami. Nakikiusap po ako. Mula ngayon ay sisiguraduhin naming maging mabuti na kay ate. Papabalikin ko na si Zhang Ming kay Zhao Qing para magkabalikan sila, okay ba? Ang lakas din ng loob nyo. Ang isang basura na tulad ni Zhang Ming ay hindi man lang karapat-dapat sa ate ko. Oo nga pala. Nabalitaan ko na mahilig kayong paluhurin ang ate ko para magmakaawa at humingi ng tawad. Kaya ngayon, ipaparanas ko rin sa inyo ang ginawa nyo sa kanya. Gawin nyo na. Huwag. Wag po. Wag. Huwag po. Wag. Pakiusap. Wag. Ayoko na. Wag po. Huwag po. President Lin, nawalan na talaga sila ng malay. Itapon nyo sila sa lugar na hindi ko sila makikita. Masusunod po. President Lin, kanina lang sila ang unang lumandi sa akin. Hindi ko magagawa ang ganito, hindi ba? Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako, sige na? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa iyo. Nakakuha na ako ng ebidensya ng pambabastos mo sa mga babaeng empleyado at naibigay ko na ito sa mga pulis. Sa tingin ko, matatagalan ka sa loob ng kulungan. President Lin, ako yung tungkol sa... Ilayo siya rito. President Lin. Sandali lang. President Lin, pata-pata, patawad na, di ba? Muntik ko nang makalimutan ito. Ilayo na siya. Presidency, mag-iingat ka po. Shannon, bakit ka nandito? Sumama ka sa akin. May gusto akong puntahan, kasama ka. Bakit mo ako dinala rito? Pananagutan kita. Lin Shu,
Payag ka bang pakasalan ako? Shushu, nagkakaroon na ang kumpanya ng kakulangan sa pondo. Wala kang choice kundi pakasalan si Sinanchen para humingi ng tulong sa kanila. Alam ni Mama na hindi ito patas para sa iyo, pero ayaw mo namang bumalik tayo sa dati nating buhay, di ba? Shannan, pinaglalaruan lang kita. Huwag mong sabihing naniwala ka. Anong sinabi mo? Sinasabi ko na, sa taong tulad mo ay hinding-hindi ako mapapantayan. Hoy, Si Sinanchen ang pakakasalan ko. Kaya ikaw, huwag ka nang mangarap ng gising. seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi ako naniniwala. Naniniwala ka na ba ngayon? Huwag mo na akong hahanapin pa ulit. Patawad. Para kay mama at kay ate, kailangan ko itong gawin. President Lin, ano pong hinahanap nyo? Nakakapagtaka. Natatandaan ko sigurado akong itinapon ko iyon dito. Huwag niyo sabihin. Nandoon sa pool? Ay, President Lin, ano pong ginagawa nyo? President Lin. President Lin, ano po ba ang hinahanap nyo? Napakalamig pa naman ng panahon, paano na lang kung magkasakit kayo? Hindi ako pwedeng pumayag sa kanya. Ito na lang ang tanging maiiwan ko. Naku, paano na kung magkasakit kayo? Ayos lang. President Lin, may tumatawag. Ano? Nawawala si Nuan-Nuan sa kindergarten nang walang pasabi. Papunta na ako agad. Hoy, Guro, ano ba talaga ang nangyari? Huwag po muna kayong mag-alala na tingnan na po namin ang CCTV at nakitang sinama si Nuan-Nuan ng isang misteryosong lalaki. Siya iyon. President Lin, tapos na ang investigasyon natin. Hindi nagtagal matapos ninyong mangibang bansa kasama ang asawa nyo. Muling nag-asawa si Zhao Shan. Ang pinili niya ay isang babaeng nagngangalang Yu Hui. Itong si Yu Hui ay may anak na lalaki na ang pangalan ay Yu Feng. Noong mga panahong iyon, dapat sana ay mag-aaral ang kapatid nyo sa isang prestihiyosong universidad. Ngunit, para makabili ng kotse si Zhou Shan para kay Yu Feng, pinunit niya ang application paper ng inyong kapatid at pinilit pa siyang ikasal kay Zhang Ming. Miss Lin, kilala niyo po ba siya? Hindi lang kilala. May atraso rin siya sa akin at dapat na siyang magbayad ngayon. Hoy, ako nga ang kumuha sa batang iyon. Bakit? May problema ba? Hindi ko naman ginustong mangyari ito. Hindi ba dahil ito sa hindi mo pagsagot sa tawag ko? Kasalanan ko ba yon? Ganito, bigyan mo ako ng 50,000 dolyar at hahayaan ko kaagad ang bata. Na makita ka. Ganyan ka ba talaga? Makitungo sa akin at kay Nuan-Nuan noon pa? Yu Feng. Halika rito. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya, Yu Feng. Mama, iligtas niyo po ako. Umalis ka rito. Walang kasalanan si Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. 2,000 dolyar. Dapat kumpleto ang ibabayad mo. Kundi ay tatapusin ko siya ngayon din. Huwag pakiusap. Ibigay mo na ang pera. Ako. Ako. Ibibigay ko na. Akin na yan. Ibigay mo sa akin. Mama? Nuan-Nuan. Walang hiya. May 3,000 dolyar pa. Huwag, nakalimutan mo na ba na? Pera namin iyan ni Nuan-Nuan para sa pangaraw-araw. Hindi mo pwedeng kunin lahat. Yu Feng. Umalis ka riyan. Binabalaan kita. Huwag kang sisingit sa mga lakad ko, kundi ay humanda ka sa akin. Nuan-Nuan. Huwag kang matakot. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan?
Tingnan natin ang tapang mo. Kailangan mo ng pera? Hindi ba para pambayad sa utang mo? Paunti-unting pagbabayad. Masyadong matrabaho. Bakit hindi? Ako na mismo ang magbayad ng buong utang mo. Master Hai. Ano po? Ate ko po siya? Narito siya ngayon para bayaran ang utang ko. Makausap ko lang po siya sandali. Si Master Hai ay isang makapangyarihang tao sa buong syudad, kaya kailangang pagsilbihan mo siya ng maayos. Wag mo siyang gagalitin. Master Hai, diretsuhin na natin ang usapan. May laman itong 200,000 dolyar. Sapat na siguro ito para pambayad sa utang ni Yufeng, hindi ba? Binibini, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Kapag kulang ang pera sa card na ito, susunod ako sa patakaran. Sige, suriin nyo. Kapag kulang ang pera sa loob, hayaan mong siya ang magbayad. Hindi. Zhaoqing, gusto mo bang matikman ang kamay ko? Bakit? Ayaw mo na bang bayaran ang utang mo? Yari ka sa akin mamaya. Interesante. I-check na yan. Master Hai, natingnan na po namin. Mayroon ngang 200,000 dolyar sa loob ng card na ito. Zhaoqing, may pera ka pala pero niloloko mo ako? Akala ko ba wala kang pera? Pauwi. Sasabihin ko ito kay Papa. Tingnan natin kung paano kanya parurusahan. Maliban na lang kung pagkaalis natin dito, bibigyan mo pa ako ng 200,000 dolyar. Sige ba? Tingnan lang natin kung magagawa mong makuha ang perang iyon. Anong ibig mong sabihin? Ay oo nga pala, Master Hai. May isa pa po pala akong bagay na nakalimutang sabihin. Ang card na ito ay may 200,000 dolyar. Ang 100,000 ay pambayad ng utang ni Yufeng. At ang natitirang 100,000 naman ay ibinibigay ko sa inyo para ipasuyo sa inyo na baliin ang isa niyang binti. Zhaoqing, nababaliw ka na ba? May gana ka pang saktan ako? Pagbalik ko, isusumbong kita kay Papa. Parurusahan kanya ng husto. Ano sa tingin mo, Master Hai? Tinatanggap mo ba ang alok ko? Gawin mo ang sinabi niya. Tigil na, tama na. Tigil. Sabihin mo sa akin, nasaan si Nuan? Zhaoqing, kahit patapusin mo ako rito, hindi ko sasabihin sa'yo. Ganoon ba? Pagbibigyan kita. Turuan niyo siya ng leksyon. Parusahan niyo siya ng todo. Wag. Huwag niyo akong saktan. Magsasalita na. Iniwan ko si Nuan sa abandonadong pabrika sa timog ng lungsod. Pero 2 oras na ang nakakalipas, kaya hindi ko rin alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Master Hai, ang card na ito ay may laman pang 200,000 dolyar. Ngayon, nagbago na ang isip ko. Gusto kong balian mo siya ng 2 binti. Zhaoqing, walang hiya ka. Hindi mo tinutupad ang usapan. Sa taong katulad mo, hindi kailangang maging tapat. Pinapayuhan kita na ipagdasal na maayos ang kalagayan ni Nuan. Kung hindi, sisiguraduhin kong magsisisi ka habang buhay. Teka. Simulan na. Huwag, kuya. Master Hai. Nuan. Mama, nasaan si tita? Nasaan po kayo? Nuan. Tita, sa wakas dumating ka na. Natatakot po ako. Gusto ko ang babaeng ito. Alice, bilis. Umalis na kayo. Nuan, manatili ka rito. Huwag na huwag kang lalabas. Ililigaw ko muna sila. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Nuan. Babalik din agad si tita. Tita, dapat kang bumalik ng ligtas. Miss. Huwag kayong lalapit. Huwag. Huwag kang. Bitawan niyo siya. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan?
Anong ginagawa mo rito? Tahan na. Ligtas ka na. Nabalitaan kong may nangyaring masama sa iyo, kaya nagmadali akong pumunta rito. Buti na lang at hindi ka nasaktan. Shannon, bakit ang bait mo sa akin? Hindi ba dapat? Walang anuman iyon. Handa akong maghintay sa iyo kahit gaano pa katagal. Ingat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Naku, may sunog. Bilis, umalis na tayo rito. Hindi maari. Nasa loob pa si Nuan-Nuan. Tita, tulungan niyo si Nuan-Nuan. Huwag kang matakot, Nuan-Nuan. Ilalabas ka agad ni Tita Jan. Naku po, sira ang lock ng pinto. Anong gagawin natin? Tita, natatakot po ako. Tumabi ka muna. Hayaan mong ako ang sumubok. Masyadong malakas ang apoy dito. Lumabas ka muna. Gagawa ako ng paraan para mailigtas si Nuan-Nuan. Hindi ako aalis. Sasama ako sa inyo. Sige, sabay nating gawin ito. 3, 2, 1. Nuan-Nuan, huwag kang matakot. Narito na si Tita. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis. Sige, tara na. Mag-iingat ka. Takbo. Shannon. Miss Lin, ayos ka lang ba? Bilisan mo. Tulungan mo akong alagaan si Nuan-Nuan. Bilis. Apulahin ang apoy agad. Shannon, huwag kang mawawala. Napakabuti mo sa akin. Paano ko ito mababayaran? Sinabing umalis ka na. Bakit hindi ka pa umalis? Ilalabas kita rito. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Tara na. Presidency, bilisan nyo. Dalhin siya sa ospital. Dalhin sa ospital. Tinawag niya siyang presidency. Sino ba talaga siya? Ano? May nangyaring masama kay ate. Sige, papunta na ako agad. Nuan-Nuan, tara na. Zhou-Ching. Nasaan si Zhou-Ching? Zhou-Ching, lumabas ka riyan. Huwag mong isiping porke nagtatago ka riyan, ay wala na kaming magagawa sa iyo. Doktor, ano pong nangyari? May lakas ka pa ng loob na magpakita? Sinasabi ko sa iyo, lumuhod ka agad sa harap ng anak ko at humingi ng tawad, bilis. Hindi lang basta paghingi ng tawad, dapat magbayad ka rin ng $1,000,000 para sa pampagamot. Ang anak niyo ang may utang sa labas kaya siya nasaktan. Bakit ako ang kailangang magbayad? Teka, ikaw ba itong may ganang sumigaw? Nasaktan ako, hindi ba? Dahil inuudyukan mo ang ibang tao na parusahan ako? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Tatay mo ako. Kapag sinabi kong lumuhod ka, dapat kang lumuhod. Sa sama ng ugali mo, hindi ka nararapat maging tatay ko. Ikaw. Huwag niyo saktan si tita. Ano bang tita ang sinasabi mo? Nuan-Nuan. Nanay mo siya. Nuan-Nuan, maayos ka lang ba? Walang hiya kang bata. Parehong-pareho kayo ng nanay mo. Puro lang kayo pagpapainit ng ulo ko. Gusto mo bang itulad kita sa dati? Natapusin kita. Noong una ba? Ay ganito mo rin ako kadalas saktan? Noon ba? Lagi mo rin ba akong sinasaktan ng ganito? Walang hiya ka. Sabi ng magdala ka ng pera rito. Magdala ka ng pera rito. Masamang babae. Tay, wag na po. Wala na po talaga akong pera. Ang lahat ng pera sa bahay ay nasa kamay ni Jiangming. Walang pera? Hindi mo ba alam kung paano kumuha ng hindi nagpapaalam o kaya naman ay magnakaw? Isang lalaki lang hindi mo pa magawa ng paraan, wala kang kwenta. Lolo, wag niyo pong saktan si Mama. Nawala po ang pera sa bahay. Sasaktan din po ni Papa si Mama. At ano naman,
Sanay na siya sa parusa. Layas. No anuan? Binabalaan kita. Kapag hindi ka pa nagdala ng pera rito, paparusahan ko ng malubha ang mga binti mo. Walang hiya ka talaga. Huwag kang matakot no anuan. Nandito si mama. Nandito lang si mama. Anak kita. Kaya may karapatan akong parusahan ka. Katulad ka lang ng nanay mo, likas na walang silbi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Lumuhod ka muna at humingi ng tawad. Pagkatapos ay maglipat ka ng $1,000,000. Isalin mo sa card ko. Kung hindi, papagbayarin talaga kita. Paano kung sabihin kong ayaw ko? At nagagawa mo pang tumanggi sa akin? Walang hiya. Ano bang problema mo? Nagre-rebelde ka na ba? Naglakas loob ka pa? Nasaktan ako. Habi, ayos ka lang ba? Zhou Qing, naglakas loob ka pang manakit. Magsumbong ako kay President Lin, gusto mo ba? Oo nga. Napaka-importante kay President Lin ng pagiging mabuting anak. Kapag nalaman niya na sinaktan mo ang iyong ama, maniwala ka. Siguradong kakansilahin niya ang pakikipagtulungan niya kay Pamilya Jiang. Pagdating ng panahon, tiyak na parurusahan ka ng malala ni Jiang Ming. Totoo yan. Mukhang hindi pa rin nila alam ang tungkol sa sitwasyon ni Pamilya Jiang. Totoong mahalaga kay President Lin ang pagiging mabuting anak, pero hindi para sa mga taong gaya mong basura. Tao, hali kayo. Anong gagawin mo? Ano bang balak mo? Bitawan mo ako. Zhou Qing, hahayaan na lang sana namin na sinaktan mo ang kapatid mo. Pero ngayon, ang tatay mo naman ang ginagalaw mo. Oo, tama ka. Tama ang iniisip mo. Ikaw na masamang babae. Sana nung ipinanganak ka, tinapos na lang dapat ang buhay mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Ang katulad mong basura, hinding-hindi karapat-dapat na maging ama ko. Sinira mo na ang kinabukasan ko, at hanggang ngayon ay ginagamit mo pa rin ako. Ikaw dapat ang parusahan ng husto. Wag mo akong saktan. Tigil na. Tama na. Kasalanan ko. Patawarin mo na ako. Zhou Qing, inirecord ko ang lahat. Kaya kapag nanakit ka pa, isasend ko ito kay President Lin. Sige lang. Tutulungan pa kita. Ano? Anong nangyayari? Bakit tumutunog ang cellphone mo? Bakit ka nagpapanik? Baka nagkamali ka lang ng pinadalhan. Hindi eh. Ito ang cellphone niya, tingnan mo. Ay. Anong nangyari? Paano nangyari ito? Siguradong may ginawa kang kalokohan. Tama ka. Ikaw nga ang anak ko. Kasama kita simula noong bata ka pa. Akala mo ba hindi kita makikilala? Anak mo nga ako, totoo yun. Pero hindi ako si Zhou Qing. Ako si Lin Shu. Lin Shu? President Lin? Alam ko nang nagkamali ako, pakawalan mo na ako. Kami. Ako, hindi na namin uulitin kailanman. Patawarin kayo? Paano naman ang hirap na dinanas ng ate ko sa loob ng maraming taon? Lin Shu, huwag kang sumobra. Kahit pa ikaw si President Lin, anak pa rin kita. Kahit anong mangyari, obligasyon mong alagaan ako habang buhay. Magpadala ka agad ng $10,000,000 dito. Tama siya. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa tatay mo na nagpalaki sa iyo. Gusto mo pang alagaan kita habang buhay? Ano ang ginawa mo sa akin at sa ate ko noon? Ngayong araw ibabalik ko sa iyo ng higit pa ang lahat. Natatakot ako na simula ngayon ay hindi mo na kailanman mararanasan ang mamuhay ng matiwasay. Masamang babae ka? Sumusobra ka na ah. Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin? Parurusahan kita ng gusto. Hinto. Hanggat narito ako, walang pwedeng humawak sa anak ko. Lola, Ikaw ba si Nuan-Nuan? Napakabait mong bata. Nung bata pa kayo ni Ching-Ching, ay talagang magkamukha kayo. Yunjia, ilang taon na rin tayong hindi nagkita. Naging napakaganda mo na pala. Alam mo, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana pala ay hindi na tayo naghiwalay. Ano kaya kung
itutuloy na lang natin ang dati nating pagmamahalan. Pagbalik ko, makikipaghiwalay na ako sa babaeng iyon. Hinto, sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para lapitan si President Lin? Sino ka ba sa akala mo at nagagawa mo pa akong harangin? Paraanin niyo siya. Oh, ano? Nakikita nyo na? Sinasabi ko sa inyo iyang si President Lin dati-rati ay nagmakaawa siya sa akin para lang pakasalan ko siya. Sa susunod, kapag may nagpakita sa akin ng kawalang galang, sisibakin ko kayo sa trabaho, maniwala man kayo o hindi. Ha ha ha. Aray, talagang sinaktan mo ako? Bakit naman hindi ko gagawin? Ako na ngayon ang tagapagtatag ng Maple Forest Group. Ano ka lang ba sa paningin ko? Ikaw, Lin Yunjia, huwag mong kakalimutan noon. Hinahabol-habol mo pa ako kahit saan. Tanging ako lang ang nakatiis sa babaeng tulad mo. Noong bata pa ako, ay hindi ko pa namamalayang nagkakagusto rin ako sa mga taong walang kwenta. Sa ngayon, maski ang tignan ka ay nakakasuka na. Walang hiya ka, paparusahan kita. Hinto. Narito kami. Sino may lakas ng loob na saktan siya? Asawa ko, sino ba kayo? Bakit niyo sinaktan ng asawa ko? Tumahimik ka. Nakita ko na sila sa telebisyon. Isang kilalang negosyante, malaking tao sa gobyerno, kilalang scholar, at isang international star. Hindi masama. Mukhang may utak ka rin pala kahit papaano. Hindi kasing bobo ng iniisip ko. Lin Yunjia, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na kahit anong paraan ang ginawa mo para akitin ang mga elite na ito ay matatakot ako. Isa ka lang namang babaeng pinagsawaan ng marami at walang hiya ka. Tumahimik ka. Anong inakit niya kami? Kami mismo ang nanliligaw sa kanya. Tama yan. Zhoushan, nakita mo na. Napakagaling nila. Paano mo ikukumpara ang sarili mo sa kanila? Dahil ba sa iyong pagiging bastos? O dahil sa iyong pagiging makapal ang mukha? Ha ha ha. Lin Yunjia, kahit gaano ka pa sumikat, isa ka pa ring itinapon kong babae. Ano ka sa tingin mo? Gusto kitang nakikitang ganyan. Nagalit na galit pero wala namang magawa. Bruha, pagbabayarin kita ng matindi. Asawa ko. Lin Yunjia, huwag mong isipin na dahil kasama mo na si Maple Forest Group, ay magaling ka na. Hindi kita palalampasin. Totoo yan. Kahit na, ikaw pa ang President Lin ni Maple Forest Group, hindi ka dapat nang gigipit ng iba. Para sa akin, ganito na lang. Ipakasal mo ang anak mong babae sa anak kong lalaki, at patas na tayo sa lahat. Ano sa tingin mo ang anak mo? At may lakas pa ng loob na pakasalan ang anak ko? Kahit tagalinis ng palikuran sa bahay namin, ay hindi siya nababagay. Lin Yunjia, huwag kang masyadong matigas. Kung ikakasal si Lin Shu kay Feng, ay swerte na niya iyon. Mukhang hindi ka marunong makipag-usap ng maayos, kaya tuturuan kita. Kayong mga narito, sampalin siya. Bitawan niyo ako. Lin Bitawan niyo Yunjia. ako. Lin Yunjia, may batas na tayo ngayon. Kung sasaktan mo pa ako, pagbabayarin kita. Pinaalalahanan mo ako? Muntik ko nang malimutan. Narito ang 2 milyong dolyar. Sapat na ito para sa pambayad sa ospital ninyong dalawa. Parusahan sila ng matindi. Opo. Saktan niyo siya ng matindi. Huwag. Yunjia, nagmamakaawa ako sa iyo. Sinasabi ko, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo na silang hayaang saktan ako. Minsan tayong naging mag-asawa, maawa ka. Total naman, ako pa rin ang tatay ng 2 bata. President Lin, nagkamali kami. Parusahan mo na lang kami pero patawarin mo na kami, palayain mo na po kami. Nagmamakaawa po ako sa iyo. Palayain kayo? Nakolekta ko na ang lahat ng ebidensya. Idedemanda ko kayo ng panggigipit sa mga bata at pangingikil. Kayong tatlo, ang natitirang bahagi ng buhay nyo ay pagsisisihan nyo sa loob ng kulungan. Anak ko, nagkamali ang papa. Bilisan mo, ipakiusap mo ako. Alam ni papa na ikaw at si Chingching ay laging naghahanap ng pagmamahal ng ama. Mamaya lang, hihiwalayan ko na ang masamang babaeng ito. Nangangako ako, magiging mabuti na ako sa inyo mula ngayon.
Noon, totoong nagkulang ako sa pagmamahal ng isang ama. Pero ngayon, hindi ko na iyan kailangan. Anak. Aking anak, Bitawan niyo ako. huwag niyo itong gawin sa akin. Lin Shu, hindi mo pwedeng gawin ito sa sarili mong ama. Ching-ching. Huli na nang dumating ang mama. Patawad? Lola, wag na po kayong malungkot. Magigising din po si Mama. Ma, ang mga taong nanakit kay ate ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Naniniwala ako na magigising na si ate sa lalong madaling panahon. Ma. Shushu? Bakit kayo nandito? Mama. Mabait ang anak kong sinuanwan. Okay lang ang mama. Ate, gising ka na? Ma, ang tagal nating hindi nagkita. Ate, ang mga taong nagmaltrato sa iyo ay naparusahan na gaya ng nararapat. Alam ko, salamat sa lahat ng hirap mo. Tayong lahat, wag na tayong umiyak. Ang ating mga darating na araw ay magiging mas mabuti na. Ching-ching! Sa susunod, hahanap si mama ng mas deserving para sa'yo. Kung hindi mo pa gustong magpakasal, ayos lang, aalagaan ko kayo ni Nuan habang buhay. Oo nga pala. Bukas ay kaarawan ni Don Pamilyangsi. Gagamitin natin ang pagkakataong ito para ipaalam sa lahat ang tungkol sa nalalapit ninyong kasal ni Sinanchen. Maghanda kang mabuti ha? Ma, mayroon na akong taong mahal. Magandang balita iyan. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Sana ay hindi na ako pumayag sa kanila. Pero, paano na po ang kumpanya? Nakuhang bata ka. Ang pera ay kikitain pa natin ulit. Tatahawan ko sila ngayon para sabihing kakanselahin na ang kasal. Sandali po, Ma. Bukas ay ako na mismo ang pupunta sa handaan para kausapin si Sinanchen. Sige, mabuti pa nga. Dati, marami akong pagkukulang sa inyo. Ngayon, magkakasama na tayo at hindi na kailanman maghihiwalay. Hindi ba gumawa ng gulo si Pamilya Zhu doon? Huwag kayong mag-alala, President Xi. Pumunta na doon si Senior President Lin at siguradong naparusahan sila ng husto. Kuya Nanchen, ayos ka lang ba? Kuya Nanchen, okay ka lang ba? Anong nangyayari dito? Malala ba ang nangyari? Bakit ka narito? Nabalitaan ko kasing nasaktan ka, kaya pumunta ako para bisitahin ka. Sige, ngayong nakita mo na ako, maaari ka nang umalis. Hindi. Nakikita ko ang kalagayan mo at nag-aalala ako. Mananatili ako rito para personal na alagaan ka. Assistant Song, palisin mo siya. Miss Zhao, halina po kayo. Kuya Nanchen, ababalik ako. Sino ang babaeng iyon? Posible kayang tunasaktan si Kuya Nanchen dahil sa kanya? Miss Zhao, sa wakas ay nahanap din kita. Kailangan na nating bumalik. Imbestigahan niyo agad ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Opo. Sinong nagbalita sa kanya na nasaktan ako? Hindi po ako. Hindi po ako. Bata pa lang ay magkakilala na kayo ni Miss Zhao. Matagal ka na niyang gusto, kaya naman ang balita tungkol sa inyo ay palaging siya ang unang-una na nakakaalam. Shennan, nandyan ka ba sa loob? Shennan, nyan ka ba sa loob? Umakyat ka.
Bakit ka dito nakatira? VIP room ito. Sa pagkakatanda ko ang mga nakatira dito ay mga talagang mayayaman at makapangyarihan. Siya yon. Opo. Hindi ko na itatago. Sasabihin ko na ang totoo. Isa akong mayaman. Aray, Ha. nga pala, ikaw, bakit ka nandito? Nandito ako para pasalamatan ka. Kung ganoon, paano mo balak magpasalamat sa akin? Pagdating ng bukas, sa gaganaping birthday celebration, magpapaliwanag ako kay Sinan Chen at formal ko na siyang tatanggapin. Ito ang ginawa kong chicken soup. Inumin mo habang mainit pa. Aalis na muna ako. Hoy, teka lang, May chicken soup? Patingin nga. bitawan mo iyan. Salamat, mayaman. Ayos ito. Napakasarap ng lasa nito. President, tingin ko itong si Miss Lin ay totoong may gusto sa'yo. Bukas, plano ni Lolo na sa kaniyang kaarawan ay gaganapin ang inyong engagement. Hindi alam ni Miss Lin ang tunay mong pagkakakilanlan, siguradong hindi iyon pupunta. Gawin natin ito. Maghanda ka na, itutuloy natin ang engagement. Subalit, sa pagkakataong ito, ako na mismo ang susundo sa kanya. Pagdating ng oras na iyon, magtatapat na ako sa kanya. Sige po. Ano? Sige po. Naintindihan ko. Anong nangyari? May balita galing kay Maple Forest Group. Sa gaganaping engagement party bukas, balak daw pumunta ni Miss Lin. Sino-sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Anong gagawin namin? Dapat mo lang sisihin ang sarili mo sa pagbangga sa taong hindi dapat kinalaban. Isang diborsyada na may anak at losyang, lakas pa ng loob na akitin ang ating siyang Master C. Ano ba ang laban mo kumpara sa ating si Miss Zhou? Miss Zhao, ibig bang sabihin, ay ang kababata ni Sinan Chen na si Zhou Mengyao? Matalino ka rin pala. Pero huli na ang lahat. Dapat kang manatili dito para pagsilbihan kaming lahat. Hahaha. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Miss Zhao, gaya ng inaasahan nyo, dumalo rin si Zhao Qing sa pagtitipon na ito. Ang mga tauhan natin ay maaga siyang kinuha. Walang limitasyon. Ayos lang na agawin sa akin ng President Lin ng Maple Forest Group si Kuya Nanchen, pero sino ba ang Zhou Qing na iyan para humarang sa akin? Tandaan nyo na pagkatapos niyan, kumuha kayo ng maraming litrato at isend sa lahat ng media outlets. Tignan lang natin kapag naging usap-usapan na siya at nasira ang reputasyon, kung si Kuya Nanchen ay gugustuhin pa siya. Huwag po kayong mag-alala, Miss Zhao. Nakaayos na po ang lahat. Nabalitaan ko na si President Lin ng Maple Forest Group ay tila may napupusuan na at pupunta siya rito mamayang gabi para bawiin ang kasal. Kung ganoon, maganda iyan, talagang kumakampi sa akin ang langit. Nasaan si Kuya Nanchen? Bakit wala pa siya rito? Sa inyong lahat, ngayong araw na ito ay hindi lang isang pagtitipon para sa kaarawan, kundi gusto ko ring ipahayag sa inyong lahat ang isang napakagandang balita. Ang apo kong si Nanchen at si President Lin ng Maple Forest Group ay nakatakda ng ikasal dito. Ang kwintas na ito, na kung tawagin ay bituin ng buhay, ay ang pinakaiingatang kayamanan ng ating pamilyang Si mula sa ating mga ninuno. Ngayong araw ay personal ko itong iaabot sa aking magiging apo sa tuhod. Sandali lang po. Nakaalam na ako
ng impormasyon na babawiin na ng Maple Forest Group ang kasal. Babawiin ng Maple Forest Group ang kasal? Totoo ba yan? Hindi ko alam. Pero nakapagtataka, bakit wala pa sila rito hanggang ngayon? Posible kayang gaya ito ng sinasabi ni Miss Jo kanina? Huwag kayong gumawa ng kwento. Lolo, nagsasabi po ako ng totoo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede po kayong tumawag para kumpirmahin ito. Pumunta ka roon at tumawag para masigurado. Sir, ayon po sa Maple Forest Group, balak nga po nilang bawiin ang kasal. Ano? Napakawalang hiya. Talagang may naglakas loob na kanselahin ang kasal sa ating pamilyang Si? Ayaw na ba ng Maple Forest Group na makapagpatuloy sa buong Jiangcheng? Lolo, huwag na po kayong magalit. Kung ayaw niyang magpakasal kay Kuya Nanchen, ako na lang po ang magpapakasal sa kanya. Bata pa lang po ako, ay gusto ko na si Kuya Nanchen, nagmamakaawa po ako. Pagbigyan niyo na po ako. Sige, pakasal ka na kay Nanchen ngayong araw na ito. Sandali lang. Sandali lang. Zhou Qing, paano kang naging? Dahil nakita mong maayos ako, siguradong disappointed ka, di ba? Umalis ka, lumayo ka. Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo, kaya pumunta agad ako rito. Huwag kang mag-alala, walang mananakit sa iyo. Kailangan kong bumalik sa handaan. Dahil ako ang target nila, paano ko naman sila bibiguin? Zhou Mengyao, para lang sa sarili mong kapakanan, gagawin mo ang lahat, kahit mali, ang katulad mong tao ay hinding-hindi karapat-dapat na maging babaeng may-ari ng pamilyang Si. Zhou Qing, sino ka sa akala mo para pagsabihan ako? Ako? Hindi karapat-dapat ang katulad mong babaeng hiwalay sa asawa? Karapat-dapat ba? Tumingin ka muna sa salamin at ang lakas pa ng loob mong akitin si Kuya Nanchen. Mukhang nagkamali si Miss Jo. Ang tinatawag mong Zhou Qing, siya ang kambal na ate ko. At ako ang Lin Shu ni Maple Forest Group. Ikaw ba si Lin Shu? Lolo, sinandito po talaga ako ngayong araw para kanselahin ang kasal. Pero sino ang mag-aakalang pagkalabas ko ay bigla akong kinuha ng mga masasamang tao. Buti na lang, ay tinulungan at iniligtas ako ni Shen Nan. Kahit po hindi na ako magiging manugang ni pamilyang Si, gusto ko pa rin po kayong paalalahanan na huwag magpaloko sa ibang tao rito. Lolo, nagsisinungaling siya. Wala akong ginagawa. Iha, sabi mo ay pinahamak ka ni Mengyao. May ebidensya ka ba? Si Shen Nan ang pwedeng maging saksi ko. Siya ang nagligtas sa akin. Lolo, sa tingin ko po, ginagawa niya ito para sa lalaking iyon, kaya kinansela niya ang kasal kay Kuya Nanchen at ngayon ay pumunta pa siya rito sa birthday party nyo para manggulo. Kaya wag na wag po kayong magpapaloko sa kanya. Iha, bukod sa kanya, mayroon pa bang ibang makapagpapatunay niyan? Kaya kong patunayan yan. Kuya Nanchen, hindi lang dahil sa lalaking iyon ay nakipaghiwalay siya sa iyo, sinisiraan pa niya ako ngayon? Kailangang pumanig kayo sa akin. Siya ba si Nanchen? Alam mo ba na ang tinatawag mong ibang lalaki ay ako mismo? Ako ang tinatawag mong kabit. Ipinahahayag ko na siya ang tunay na gusto kong pakasalan. Hindi maaari ito. Kuya Nanchen, bata pa lang ay gusto na kita, hindi ka pwedeng magpakasal sa ibang babae. Zhou Mengyao, kumuha ka ng mga tao para dukutin si Lin Shu. Ang bagay na ito ay hindi ko pa napapalagpas. Mga tao, ilayo niyo siya. Hindi ganoon iyon. Kuya Nanchen, talagang gusto kita. Nanchen, ano ba talaga ang nangyayari? Lolo po, tungkol po rito, ay hindi ko pa po maipapaliwanag ng mabilis ngayon. Ipapaliwanag ko po sa inyo pagbalik natin. Ngunit, siguradong sigurado ako na siya ang babaeng pakakasalan ko. Bakit mo ako niloko? Lin Shu, alam ko na, hindi mo gusto ang mga arranged marriage, hindi mo gusto ang kasal na nakabase lang sa interes, kaya naman, itinago ko ang aking pagkatao
para suyuin ka sa ibang paraan. Mali ang ginawa kong paglihim sa iyo, pero sumusumpa ako, hindi ko na kailanman muling gagawin ng... Huwag mo nang ituloy. Kung gayon, pinapatawad mo na ako? Linshu, handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, handa ako.